Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang lahat po ng papuri, patuloy ho nating ibinabalik sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Pasensya na ho kayo, pero hindi ko talaga matiis dahil meron hong mga bakanting upuan sa unahan. Baka ho, gusto nyo hong mag-move up ng forward, mga kapatid. Kasi kung ang biyaya daw ng Lord simula pulpito palabas, edi unahan na lang po tayo. Baka tira-tira na lang po yung mapunta sa dulo, mga kapatid. Amen. Minsan hindi ko maintindihan bakit ano ba yung nakakatakot sa harapan. Ano po? Di ba dapat pag anak tayo ng Diyos, atapang-atao tayo? Amen? So, kung ano man yung ibato na pagtuturo ng salita ng Panginoon para sa atin, tanggapin po natin yon dahil nangangahulugan lang na mahal tayo ng Diyos at gusto niya tayong palalahanan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Sa mundo pong puno ng stress, puno ng ingay, lalong-lalo na ngayon, puno ng korupsyon at tunggalian, ang pamilya ay ang lugar kung saan tayo nakakatagpo po ng ginhawa, kagalingan, at pangunawa. But imagine what will happen when home is no longer a safe space. Ano kaya ang mangyayari kung ang pamilya is no longer our safe space? Ito po ay isang reality check that is actually happening even inside a Christian family. Lalong-lalo na po sa bagong ngayon. What will happen when family is starting to feel like a prison and not a place of refuge? Your safe place is no longer a place of peace. Kaya samahan niyo po ako this morning, mga kapatid, sa ating studies as we unravel the reality of our faith-fueled family sa bagong ngayon on how we can bring the sunlight in para po paliwanagin natin ang mga malalabong kasanayan at konsepto na maaaring makasira ng isang magandang pamilya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan, Panginoon, sa umagang ito. With all that we have, with all I am, nagpapasalamat po kami for the privilege na pinagkalooban mo kami ng karapatan upang kami po ay matawag mo bilang mga anak mo. Magkaroon kami ng pribilehiyo na tanggapin ka po namin sa aming mga puso bilang aming personal na tagapagligtas. We thank you for your love, we thank you for your kindness, and we thank you for your goodness, Panginoon. We also thank you for your words, which is the Bible, that can become the basis of our good behavior as a proven to be effective tool for thousands of years, Panginoon. Kaya Panginoon, talangin po namin na turuan mo po kami to steady our lives, especially on the onslaught of modernization where many competing ideas fight for our loyalty. Kaya po Lord, we ask you to continue to guide us that we may have wisdom to subscribe to the highest thought of all, Panginoon. And that is your thought alone, O God. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at nang sa gayon maging worthy po kami, maging karapat-dapat po kami sa inyong mga tagubilin at mga salita. And we ask you right now, Lord, to be the true and only preacher, O God. Gamitin mo po ako as your servant, as an instrument, as a tool, Lord God, so that we can lucidly see ourselves on your teachings. Maghari nawa, Panginoon, ang inyo pong kalwalhatian, ang inyo pong kabanalan, at ang inyo pong karunungan sa lugar na ito. Restore our strength and sharpen our minds and lead us into the greater godliness where we are actually living according to your will, Panginoon. Ang lahat po ng ito, we ask in the name of Jesus Christ, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. During the last time of our series, Faith-Fueled Family, we already have discussed the three types of faith that we need to refuel our families.
to become a faith-fueled family. Kala ko po, tapos na yung ating series dito. I'm about to conclude that last time. Pero nung ako po ay naggagawa at nagpiprepare, hindi po ako matahimik. At parang meron pong sinasabi sa akin yung Panginoon. At ito po ay mainit-init pa, bagong part ng isang klase ng fuel na dapat nating matutunan sa isang pamilya. Nung nakaraan po, napag-aralan na natin yung fuel of growth, fuel of protection, fuel of fun. Kailangan po natin yan sa isang faith-fueled family. And now, the fuel of peace. Yan po yung ating pag-aaralan. Yung pong ating tahanan, yung ating pong pamilya, it should be the safest place in the world. Amen? Amen. Di ba pagka nga nasa kapahamakan ka, pag nasa alanganing sitwasyon ka, pag merong nag-iisip ng hindi maganda sa'yo, ano yung instinct ng isip mo? Tumakbo pa uwi. Magtago sa bahay nyo, right? Because your home, your family is supposed to be your refuge, your safe place. Kasi po, when peace is present, the family members feel secure, they feel valued, and they feel loved. Kaya kung without peace, yung bahay po natin, yung pamilya natin, it becomes stressful. Kaya tuloy, some of the family members, in particular yung mga Gen Z natin, they are actually seeking comfort elsewhere outside the house. Kung kaya po, peace in the family is one of the most important qualities that makes a family successful. Sabi nga po sa binasa natin kanina, Colossians 3:15 in English, let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body, you were called to peace, and be thankful. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Tinawag tayo sa iisang pamilya para paghariin natin ang kapayapaan. Paano kung dun sa pinagkatawagan sa atin, yung pamilyang ating inuuwian, hindi yun yung pinagmumulan ng ating kapayapaan. Alam naman po nating lahat that family is a tahanan, supposed to be a safe place to cry, a safe place to share, and a safe place to heal. Diba? Pagka ikaw, minsan na broken heart ka, na busted ka, or nag-break kayo, as much as you can, pinipigilan mong tumulo yung luha mo, di ba? Okay lang ako. Pero pag the moment na nabukas mo na yung bahay nyo, nabukas mo na yung kwarto mo, automatic, boom, bumubukas na yung damdamin mo at doon ka na umiiyak. Because your home is a safe place to cry. Ito po kasi yung challenge nowadays, mga kapatid. The big question is, what if it is not? That families sa panahon natin ngayon faces unending stress. Yung mga parents natin, di ba? Walang katapusang due dates. Walang katapusang payment. Bayaran na naman ng kuryente, bayaran na naman ng tubig, bayaran na naman ng tuition. Lagi na lang palaging merong kailangang bayaran. Kung kaya punong-puno po ng stress, punong-puno ng misunderstanding, and sometimes ito po yung nagkukos para magkaroon ng conflict in the family. Pwedeng bunga din po ito ng tinatawag nating onslaught, modernization, yung proliferation ng technology, yung mabilis na paglago ng ating teknolohiya. Dahil dyan, lalong nagkakaroon ng separation yung ating mga kabataan sa ating mga matatanda. Di ba kung napansin niyo po yung balita sa Nepal? Di ba nagkagulo sa Nepal? Grabe yung nangyari doon. Alam niyo ba kung ano yung naging trigger warning para magkagulo yung mga kabataan doon, yung mga Gen Z? Sila po yung mga nanguna eh. Sila po yung hindi mga napigilan. Binan po yung social media sa kanila. Binlock.
lahat ng social media. Dahil doon, halos patayin na nila yung kanilang prime minister. In fact, napatay po yata nila yung asawa ng prime minister dahil sinunog nila. Ganun ho, katindi yung nangyari. On this modernization, onslaught of modernization, hindi natin napapansin, especially kung hindi tayo makasabay sa paggamit ng teknolohiya, nagkakaroon ng malaking gap, ng malaking gap in between yung level ng kaisipan ng ating mga supposed to be elders sa ating mga kabataan. And that caused a misunderstanding. At kung babalikan po natin yung blueprint at God's plan ng ating Panginoon sa ating mga supposed to be tahanan, diyan kasi tayo natututong magmahal. Diyan tayo natututong makakita ng harmony. Di ba pinag-aralan natin dati, as much as possible sa ating mga kabataan, kung pipili tayo ng mapapangasawa, pipili tayo ng makakarelasyon, kung pwede sana hahanap tayo ng maayos yung kanilang pamilya. Kasi usually, sa pamilya, nahuhulma na yung personality nila. Pero kapag hindi naging maganda yung pagkakahulma ng personality nila sa loob ng tahanan, kapag nakipagrelasyon ka sa taong yon, definitely, kasama kang magsasuffer sa adjustment ng personality ng tao na yon. Ganun po yon. But then again, there's no perfect relationship. Hindi tayo makakahanap ng perfect. Pag talagang tinamaan ka, na in love ka, na fall in love ka, kahit ano pa yung karumihan or kapangitan na nakikita mo, hindi mo actually yon napapansin. Di po ba tinawag tayo as one body? Bakit tayo tinawag as one body, as one group? Diba? By logistics na lang. Sino po dito yung mga dasal? Pakitaas po yung kamay. Mga dasal. Yung totoong dasal. Okay? Yung iba, yung magtaas, nahihiya yata. Brother boy. Hindi yata proud. Ibig sabihin po niyan, pare-parehas sila ng apelido. Magkakaiba sila ng pangalan. Pero iisang team sila. Iisang family name sila because they are supposed to be called as one body. They represent one body. Sabi nga po ng Matthew 5:9, "Blessed are the peacemaker, for they will be called the children of God." At tayo po bilang mga children of God, ang desire po ng Panginoon for our families is to live in harmony. Ang tanong, is it really? Are we really living in harmony? Is peace really ruling your family today? Kayo po yung makakasagot niyan. Kasi ang bilin po ni Jesus Christ sa John 14:27, Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give you." So meaning to say po, pansinin natin to mga kapatid, peace comes from God. Peace, yung totoong peace, comes from Jesus Christ. And the peace is actually not based from the circumstances we are into. Yan ang pinagkaiba kapag kilala mo si Jesus Christ. Diba? Palagi nating sinasabi, ang sarap ng pakiramdam nung tinanggap ko si Jesus Christ sa puso ko bilang personal savior ko. Parang ang saya-saya ko, ang gaang-gaang ng pakiramdam ko. Diba? Masayang-masaya ka. Bakit ka masaya? Kasi meron kang kapayapaan ng puso. Yung kapayapaan ng puso mo, yung nagbibigay ng ligaya sa'yo, nagbibigay ng kakontentuhan sa'yo, na kahit anong sitwasyon man ang pagdaanan mo, alam mong kasama mo si Kristo dahil nananangan siya sa puso mo. Peace is not based from the circumstances we are into. Kaya maraming tao po, mga nahihirapan silang hanapin yung tunay na kapayapaan ng puso kasi po napakalinaw ng sinabi ni Jesus Christ, "It is my peace that I give to you." Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa puso mo,
Isa yon sa package deal. Isa yon sa regalong pwede mong matanggap. Kahit anong sitwasyon, kahit anong karamdaman, kahit anong sakit, kahit anong hirap, panatag ang puso mo dahil kasama mo si Kristo. Amen. Dahil ang peace po, it is not actually based on the absence of problems. Hindi dahil wala kang problema ngayon, payapa ka. No. Kasi po, imposibleng wala kang problema. Ang buhay po, kasama niyan yung sakit. At yung sakit, cause po yan ng problema. Hindi lang ho yan physical sickness, mental sickness, emotional sickness, spiritual sickness. Ano po mga kapatid? Kaya kahit anong pagsubok, kahit anong sitwasyon, your peace will be unshakable because only Jesus gives that kind of peace that can withstand life storms. Kaya napaka-importante po na we always start with our personal relationship with Jesus. Kaya kung meron pa ho sa atin dito, even sa ating mga tagapakinig, hindi pa huli ang lahat. Para mas maintindihan mong mabuti kung ano yung pinag-uusapan at pinag-aaralan natin dito, hindi yan nakabase sa dunong at galing ng tagapagsalita, ng pastor, ng pagpapaliwanag. Nakabase yan sa puso mo na tumatanggap sa Panginoong Hesus sa kanyang mga salita nang bukas ang iyong loob. Bukas ang iyong spirito para tanggapin lahat ng mga paalala niya para sa iyo. Kasi po, not unless we have Him in our heart, lahat ng tinuturo natin dito, pinag-aaralan natin dito, informative lang po lahat to. But when you have Jesus Christ in your heart, His words are more than just informative because they become transformative. Doon ka mababago kapag nalalaman mo yung salita ng Panginoon at pagtuturo ng Panginoon sa iyo. Madalas sinasabi natin, Panginoon, baguhin mo po ako. Hindi ka pwedeng paguhin ng Panginoon kasi hindi ka niya kinreate as robot. Ikaw pa rin ang magdidesisyon sa sarili mo kung gusto mong magbago. At magbabago ka lamang sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon mo sa Kanya. Kaya importante, outside of religion, meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Kaya kung pakiramdam ho natin, hindi ho tayo sigurado. Isa lamang po yung requirement doon, bukas na puso. Manalangin tayo sa Panginoon, tanggapin natin ang Panginoon sa ating puso ng buong buo at kilalanin natin na hindi natin kayang mabuhay ng maayos kung wala ang Panginoon. That's it. Tatanggapin po tayo ng Panginoon. 2 kamay, very willing para tayo ay yakapin. Ano po? Ang turo niya po sa Romans 12:18, sabi niya dito, yung tagubilin niya, sabi niya, since anak ko kayo, children of God kayo, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kaya po, we need to actively pursue, pinipilit, pinagtsatsaga ang gawin na magkaroon po ng kapayapaan sa isang relasyon. Kasi mahirap. Iba sa buhay mag-asawa, imposibleng hindi kayo nagkakaroon kuminsan ng hindi pagkakaunawaan. Sa panahong hindi kayo nagkakaunawaan, meron bang peace doon? Wala. Pero dahil merong tagibilin yung Panginoon, hanggang posible as far as it depends on you, live at peace with everyone. At magagawa lang po natin yan when we are actively guarding and maintaining our peace. Dahil ang peace po, it must be guarded and maintained. Yung garden, yung halamanan, nagiging maganda yan kapag ka well-maintained. Pero pag hindi mo na na-maintain yan, ano po yung nangyayari dyan? Nagiging wild na yan. Ganon din yung kapayapaan. Pag hindi mo yan nababantayan, ginagard mo, at hindi mo yan mini-maintain,
baka mamaya hindi mo napapansin, bakit ganun? Kagagaling ko lang sa church, pero parang kulang. Di ko kasi naintindihan yung tinuturo ni Brother Seth. Sobrang haba lang, wala ako naintindihan eh. Marahil, baka mamaya hindi na natin nababantayan, hindi na natin na-maintain. Ano po? Kaya bilang tao po, kailangan po nating magkaroon ng tactical, practical at biblical tips para ma-maintain po natin yung kapayapaan sa loob ng isang pamilya. Pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, tagubilin lang, paalala po, warning. Real talk po tayo sa mga susunod po nating pag-uusapan. Kung tamaan man po kayo ng ating mga mababanggit, purihin ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, meron po siyang gustong sabihin sa atin. Ang isa sa mga itinuturo po ng Panginoon sa atin, in order for us to maintain and sustain peace, is to avoid harsh words. Or yung tinatawag po nating mga slips of the lips. Ito po yung mga mistake made in speaking. Like speaking without thinking. Sa ibang salita po, it is also called slip of the tongue. Ay, nadulas yung dila ko. Or Freudian slip. Mga maling pananalita, mga speeches error that you have said by mistake. Sabi po ng Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Mga harsh words. Paano nga ba natin maiiwasan ang mga harsh words? Kaya po, here are the 10 slips of the lips, or should I say, 10 things that we should all stop doing or saying. Mga 10 things that are actually stopping peace in the family. So the first thing that we should stop is, stop talking too much. Stop talking too much. Alam niyo po bang napakarami pong mga pamilya ngayon ang mga nagkakawatak-watak, maraming mga magkakamag-anak, mga magkakapatid, magpipinsan, magkakaibigan ang nagkakalayo-layo. Many relationships get broken because we don't surrender our all to the Lord, especially our tongue. Sabi nga po ng AI statistics, about 65% of relationship suffer or end because of the way we talk, the words we say, it actually break relationship. Alam niyo po minsan, if you want peace and love to prevail, there are things that are better not said. Kung gusto nating magkaroon ng kapayapaan minsan sa buhay natin, merong mga bagay na mas mabuti pang wag na lang nating sinabi. Kaya siguro po ang tanong, since fuel ang pinag-uusapan natin dito, sa palagay niyo po, as part of analogy, tatakbo po ba ng maayos ang isang sasakyan kapag sira ang preno nito? Imagine po, pag drive-in ko kayo ng sasakyan, kaya lang po walang preno. Payag po kayo? Isigaw, tabi, 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 tabi! Swerte ka kung simula rito hanggang Balanga, sigaw ka lang ng sigaw ng tabi, tabi, tabi. Alang preno. Kapatid. Ang hirap nun. Alam niyo po, gaano pong mga karaming mga pamilya ang nagkakabangga-banggaan, nagkakasira-sira. Ang mga magkakapatid, ang mga magkakamag-anak, maging mga mag-aasawa, mga in-laws ng dahil po sa kadaldalan, dahil walang preno ang bibig, nang dahil po sa katabilan, nang dahil po sa pagpapakawala ng mga salita na mas minabuti pa na dapat hindi na lamang pinakawalan. How to have peace in the family?
One of that is to stop talking too much. Lalong-lalo na po yung tinatawag nating bad-mouthing. Dapat na tayong tumigil sa pagsasalita ng mga nakakasakit, sa pagsasalita ng hindi maganda laban sa ating kapwa at lalong-lalo na po sa ating pamilya. Kaya kung tatanungin niyo po ako, bakit kapag kapamilya mo, bakit gano'n na lang tayo kadirect mag-harsh words sa kanila? Kasi madalas, nasosobrahan na po tayo sa pagiging familiar sa isa't isa. Pag inobserbahan niyo po yung pinakamasasakit na salita, nasabi niyo yan kadalasan sa pamilya niyo. Sa kapatid mo, sa magulang mo, o sa asawa mo. Bakit kaya gano'n na lang? Kasi po, we spend so much time with the family. At dahil doon, saksi tayo sa lahat ng mga kapintasan nila. At dahil comfortable na po tayo sa kanila, relax na tayo. We drop our guard and sometimes we speak without thinking. Tapos we assume they will understand. Kaya tuloy, we don't filter our words. Kagaya ng ginagawa natin kapag ang kausap natin ay mga ibang tao. Mga kaibigan natin, napakalinis natin, napakamalumanay natin. Ay, okay lang po ba? Kamusta po kayo? Pero kapag kapamilya mo, alang preno yung bibig mo. Masaktan na siya kung masaktan. Totoo na naman Totoo naman baho-baho ng paa niyan, hindi nga Bakit kaya wala tayong mga preno, mga kapatid? Tandaan po natin palagi, mga kapatid, familiarity breeds carelessness. So we need to be reminded about it. Ito po yung ini-exploit ni Satan sa atin. Na para bang okay lang nasabihin mo yan kasi kapatid mo naman Kasi nanay mo naman yan. Kahit sigawan mo yung nanay mo, kahit murahin mo yung nanay mo, okay lang kasi nanay mo naman yan No. Satan is trying to target the families. Kasi po, broken homes, ito po broken homes directly affect our faith, our peace, and even our future generations. Sabi po ng Proverbs 11:12, a man who lacks judgment derides his neighbor, but a man of understanding holds his tongue. Ang kapos sa kaalaman, walang alam gawin yan, kundi mang-okray ng kapwa. Ngunit ang taong madalang magsalita, sila yung merong malalim na pangunawa. So ang taong walang bait sa sarili, sila po yung mga nanglalait, sila po yung mga nang-iisulto, mga nambabasyo, mga pinag-aralan natin, di ba, kay Nehemiah? Yung mga tinatawag nating mga naysayers. Pero ang matatalinong tao po, sila yung mga nagpipigil sa pagsasalita. Lalo pa kung ang sasabihin nila, maglalayo lamang ng loob ng kapwa at hindi naman ito maglalapit. Ano pa po? Another thing we should all stop is, we have to stop criticizing. Yung po kasing tao by nature, ang gagaling natin sa pamumuna, sa pamimintas. Alam niyo po bang may mga tao po na halos sa buong buhay nila, inubos nila sa pamimintas ng itsura ng, ba't ganyan naman yung ilong niyan, walang brace? Diba? Inubos na lang sa pang-ookray ng kapwa, sa pambabash. At kung titignan natin yung resulta po ng ganitong ugali, laging pareho lamang po yung kinauuwi nito. Nagagalit yung pinipintasan at lumalayo yung loob. Or kaya naman po, gumaganti yung napintasan at namimintas din. Kaya tuloy walang katapusang gantihan. Walang katapusang bangayan. At walang peace pag ganon, mga kapatid. Now, kung ito man po let's say, ginagawa sa atin, ang sabi po, huwag mong aawayin
ang iyong kapitbahay, lalo na ang iyong kasambahay, lalong-lalo na ang iyong pamilya na hindi mo naman kayang takasan ang relasyon mo sa kanila. Kasi nga po, meron kayong relasyon sa dugo. Lalo na sa mga magkakamag-anak, we should stop gossiping. Lalo na yung mga maghipag, mga magbabayaw, mga magbibilas. Usually po kasi sila yung mga bagong dagdag sa pamilya. So, logically speaking, hindi nila naiintindihan yung kultura or yung culture ng pamilya na yun. At hindi nila napapansin kung minsan dumadaldal sila. Sila yung mga potential cause of friction. Kasi sila yung mga mahilig or baka hindi nila alam, hindi sila aware, miyembro na pala sila ng tinatawag nating Marites Gang. Sikat na sikat po yan. Marami po sigurong member dito nun, mga kapatid. Marami po bang affiliated dito ng Marites Gang? Alang gustong umamin. Tandaan po natin that word that gets around always comes back. And very soon, they will find out because what goes around comes around. Wala tayong sinasabi na hindi kumakalat. Uy, secret lang natin to Sige, secret natin, good for 30 days. After 30 days, lalabas na yan. At ang matindi doon, pagkatapos noon, babalikan po tayo noon. Kaya kung sa palagay niyo po, ang inyo pong kausap ay pwedeng pagkatiwalaan, think again. Lahat ng binibitawan nating salita, nakakarating po yun doon sa taong pinag-uusapan. At ano po yung nagiging bunga noon, mga kapatid? Siyempre, nagtatampo, nagagalit, gaganti din, at magsasalita din ng laban sa'yo. And so, makakarating ngayon sa iyo yun, na may sinabi siya sa iyo. So, siyempre, magsasalita ka ulit. Kaya yun. Ganon. Siya, kasi ganon, bla 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 bla. Siya rin ganon bla 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 bla. Pabalik-balik, paulit-ulit na diskusyonan, hindi na po natapos, hindi na tayo nag-grow, tumanda na tayo ng ganyan. Hindi pa ba kayo napapagod sa walang katapusang pagtutunggali, mga kapatid? Hindi lamang ho ito sa pamilya nangyayari. Lalo na ho sa loob ng church. Asan doon yung peace, mga kapatid? Tumatabang tuloy yung mga relasyon and people become distance at lumalayo yung kanilang loob. Especially those people that are supposed to be kind, they become unkind too. Those people that are supposed to help, they no longer help. Kasi nga, natataboy mo na sila sa sobrang pag-uukray mo. Akala mo ba, kung minsan ikinagaganda mo yung pagiging balahura ng bibig mo? Nope. Kaya ang tanong, ganito ba yung gusto mong buhay, kapatid? Yung iniiwasan ka ng mga tao, yung nilalayuan ka ng mga tao? Lalo na ng mga taong tapat, ng mga taong matalungin, at ng mga taong puno ng wisdom. Sabi po sa Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence. So avoid anyone who talks too much. Malagay po dyan. Ang mga secrets po natin, nare-reveal yan dahil sa mga Marites Gang. Kaya huwag kang makikisama sa mga taong makati ang dila. Yung daw pong mga sipsip, yung daw pong mga chismosa, hindi lang dahil parte sila ng Marites Gang, sila po yung mga pinagtataksilan ng mga supposed to be na mga taong tapat at mga taong pwedeng pagkatiwalaan. Kasi po, it's either nakikita ng taong pinagkwekwentuhan nila yung pag-uugali nila na mapanira sila, kaya tuloy lalayuan sila. Or it's either sasakyan ka niya, gagatungan ka pa niya, lalo na sa pagkukwento mo hanggang sa masabi mo yung mga words na hindi na dapat to the point na para lang maikwento niya din sa iba.
yung mga pinagsasabi mo. So palagay niyo po, ano po yung resulta nun? Ano po kaya yung magiging resulta nun pag ganon mga kapatid? Para madali ho nating makita, ano yung magiging resulta? A, lalayuan ka ng taong tapat. Or B, susugurin ka ng taong mapanira. Or C, all of the above. Sa palagay niyo po, ano po yung tamang sagot o yung totoong sagot? Dahil naka-highlight po yung C, I'm sure lahat po kayo sasabihin niyo C. Kadalasan ang sagot po dyan is C. At pag inintindi ho natin yan, double kill po yan mga kapatid, lalo na sa inyo. Lalayuan ka na nung taong sinabihan mo, lalayuan ka din ng taong kinikwento mo. Think about it mga kapatid, we all have to stop criticizing. Kaya kung makarinig ka man ng isang bagay tungkol kay person A, kung kaya ho natin, sa'yo na lang yon. Huwag mo nang dalhin kay person B or C dahil makakarating din po yun kay A. So stop gossiping, especially about in-laws, about family members. Kasi po, sarili mo din yung sinisira mo when you do that. Pansinin po natin sa kultura natin, mga kapatid, isang paboritong gawin ng mga magbibilas, yung pagchichismisan ng mga hipag nila. Pag nagkikita-kita, saan ba madalas magkita-kita? Pag nagkikita-kita sa libing, sa mga lamay, sa mga kasalan, sa mga reunion, kunwari nagkwekwentuhan sila ng tahimik. Pero ang pinagchichismisan nila, yung pamilya ng asawa nila. Kahit nga sa mga group chat nila aminin, ganun din yung ginagawa nila. Alam niyo po mga kapatid, kung nagpakasal ka na, turo ng Diyos na mahalin mo din dapat ang pamilya ng asawa mo. Hindi nyo kailangang pag-usapan yung mga kahinaan ng pamilya na yon. Dahil no family is perfect. You've got to love the family that you got involved into. Because you are part of that family already. And remember to keep the sensitive matter within the family. Huwag kang piling whistleblower. Kailangan pong marinig natin to minsan sa church, mga kapatid. Dapat meron tayong pagtatapat, dapat meron tayong loyalty sa pamilya natin para pagdating ng mga problema, the family is united. Alam niyo po kasi one of the most difficult things in life that when there is a division within the family itself, yung hindi kayo buo. Ang hirap po nun. Marami yung mga ganong sitwasyon, di ba mga kapatid? Magkakaaway yung magkakapatid. Nagkikita-kita lang sila pag namatay yung magulang nila. Sa una, nagyayakapan sila. Pero mamaya, sila lang yung nagsisisihan. Nakakaawa naman yung mga magulang, nakakamatayan na yung pag-aaway ng mga anak nila. Pero isa po yan sa tagubilin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kasi po ang pamilyang magkakasama, ang pamilyang united, nalalampasan nila, natatawid nila ang kahit anumang problema kasi po buo sila, solid sila. Pero pag sila ang naging problema nila yung isa't isa, mas mahirap na pong masolve yun dahil divided na ang family. Divided by pride. Kaya nawawala na yung peace. So ano po yung dapat nating gawin if you want to have peace in the family? Ano pa po? Pangatlo, stop hurting with words. Alam niyo po, minsan naiisip ko, maganda sigurong itanong natin sa ating mga sarili, kung born again ba talaga tayo or burn again? Kasi po, ang hilig-hilig nating mag-burn ng kapwa natin. Ang hilig-hilig nating mag-comment. Masyado tayong judgmental. Akala mo kung sino tayong banal. Mga kapatid, dapat po tayong maging mapagbantay sa ating mga sarili, lalo na't meron tayong record na
capable po tayong gawin yung ganun. Kasi kapag ganun yung ugali mo, dapat mas lalo kang maging mapagbantay. Tigilan na natin ang pananakit ng kalooban ng kapwa sa pamamagitan ng pagsasalita. Sa pamamagitan ng mga pahabol na, uy, joke-joke lang naman yung sinabi ko eh. Tama na po mga kapatid, lalo na po kung kayo po ay above 40 na or 50 na po kayo or above 50 na po kayo. Talagang dapat sa edad po natin na yan, natututo na po tayo sa buhay. Tama na yung mga parinig na yan kasi nakakainis po yan. Tama na yung mga pasaring, yung mga pahaging, yung mga padaplis, yung mga bullseye, diretsyong patama. Tigilan na po natin yung pambabara. Hindi po yan pagiging brainy, kundi pagiging drainy. Nakaka-drain kayong kasama pag ganun po yung ugali nyo. Lalo na po kung kayo palagi yung cause ng katitusuran ng pamilya nyo or katitusuran ng ka-churchmate nyo. I-evaluate nyo pong mabuti yung sarili nyo. Baka po kasi burn again kayo at hindi naman kayo born again. Kung papansinin natin, meron din po tayong mga mangilan-ngilan na member ng family natin ang hihilig mambara. Pag may mali ka, babarahin ka. Pag may sinabi ka, babarahin ka. Tama na po ang pamamahiya, mga kapatid. We must stop hurting people's feeling with what we say. Paano naman, Brad? Meron naman tayong tinatawag na freedom of speech, di ba? Yes! Meron tayong tinatawag na freedom of speech. You may say what you wanna say, but do you really want to alienate people from you? Gusto mo ba talagang layuan ka ng tao dahil sa ugali mo? Do you really want to insult or hurt people so that you can say your truth? And let's say it is true. Even if it's true, sabihin na natin totoo yung sinasabi mo. Doesn't entitle you to declare it anytime, at any moment, and anyhow. Kasi po, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Sabi nga ng Desiderata, speak your truth quietly. Hindi mo kailangang ipangalandakan, hindi mo kailangang ipagsigawan. Lalo na po if we are correcting somebody. If you're opposing somebody's idea, it doesn't need to be in front of everybody. Lalo na sa ating mga Pilipino. Kasi po yung mga Pilipino, sensitive. Pansinin nyo po. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sensitive po yan. Kasi po, Pilipino po yan. Kunwari lang, hindi sensitive, pero sensitive po yan, mga kapatid. Lalo na kung hindi kayo marunong magpigil ng pagsasalita. Sabi po sa Proverbs 12:18, the words of the reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Pag po hindi natin iniingatan ng pagsasalita, pag padalos-dalos po tayo, daig pa po ng mga salita natin yung mga matatalim na mga espada na sumusugat at nagpapadugo sa ating kapwa. Pero ang tao pong matalino, pag binitawan po nila ang salita, nagpapagaling po ito. So why hurt others with your mouth when you can heal wounds with the same mouth? What will you get? What will you really get, mga kapatid? Anong mapapala mo dito? What kind of satisfaction or what kind of pleasure or happiness will you get from hurting people, from embarrassing people, and for becoming disrespectful? What will you get? Kung minsan hindi ko maintindihan Anong klaseng trip yan, mga kapatid? Again, let us stop talking too much. Kung gusto mo ng world peace, pause before speaking. And then you ask yourself, will these words heal or hurt? At minsan, mga kapatid, maging respectable din po tayo sa
moment of silence ng iba. Hindi dahil nakita mong tahimik siya, pwede ka nang makipag-usap sa kanya. Baka mamaya may iniisip yan, o baka mamaya nagpe-pray yan. Tingnan niyo yung katabi niyo, tahimik. Baka nagpe-pray yan. Taimtim na nakapikit. Ninanamnam lahat ng pinag-uusapan natin, mga kapatid. Respect yung kanilang privacy kasi ninanamnam nila. Napapaganon pa nga eh. Sabi po ng Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. So again, too much talking can often leads to mistakes. Lalong-lalo na po, let us control the urge to talk negatively about others. Kasi po, in this kind of setting, yung mga unsaid words are like treasures. Yung mga released bad words po are like garbage and pollutants. Ang mga pangit at mga masasakit na salita natin na binibitawan ay na hindi natin binibitawan ay parang kayamanang itinatago mo. Pero ang mga pangit at masasakit na salita na nabitawan mo na, ito po ay parang basura na ikinakalat mo na. So kahit anong sorry mo, kahit anong gawin mo later on, nakakalat na eh. Hindi mo na mababawi. Isang senyalis po ng kamangmangan ng foolishness, yung pagsasalita ng hindi iniingatan. Kaya kung naghahanap ka ng peace sa loob ng pamilya, check mo yung sarili mo, baka ikaw yung cause ng kawalan ng peace sa pamilya dahil sa kawalan ng pagpipigil mo sa pagsasalita. Meron pa akong mga naririnig na ganito, mga confident pa po silang magsalita. Brad, ako ngayong nagkaedad na ako, pag naisip ko, sinasabi ko, wala nang paligoy-ligoy. Yung pagka naisip ko, talagang ibubulalas ko. Sagasaan na yung sagasaan. Kapatid, kapag ganun yung ugali mo, I'm sure maraming galit sa'yo. I'm sure marami kang kaaway. I'm sure wala kang peace. At ang reality doon, ang nakakalungkot doon, it wouldn't be a surprise kung kakaunti yung nagmamahal sa'yo. Yung pag nakikita pa lang nila yung tuktok ng buhok mo, uy, parating na siya. Iniiwasan ka na, nilalayuan ka na. Kaya hindi po dapat ipinagmamalaki yon, mga kapatid, na dahil matanda na tayo, pwede na nating sabihin yung gusto nating sabihin. Dapat po pigilan natin yung kati ng dila natin. Dapat nga dahil mas matanda na tayo, mas puno na tayo ng wisdom. Mas malawak na yung pangunawa natin. Amen? Gising pa po ba? Amen? Alam niyo mga kapatid, 3 pa lamang po yan sa 10 mga bagay na dapat po nating matutunan paano magkakaroon ng isang faith-fuel peace sa isang pamilya. Next week po, itutuloy pa po natin yung iba, mga kapatid. Kasi pag tinapos po natin yan, mga 3:30 po tayo sa tansya ko matatapos. Ang sabi po kasi sa point number 1, avoid talking too much. Kaya po na-rebuke ako. Tinitignan ko pa lang kayo, Brad, pinagpe-pray ko sa Panginoon, abaan ng pasensya ko, makuha ka sa tingin. Naramdaman ko po. And to close that with an analogy this morning, mga kapatid, pansinin po natin ito, yung nasa picture. Ang isang pamilya daw po na without peace is like a boat without an anchor, drifting and unstable. Kasi po sumasabay sa alon, nadadala ng ihip ng hangin, nadadala ng unos ng buhay. But when peace rules, when Jesus rules the home, it can stand firm in any storm. Ang mag-asawa po kasi, or ang isang pamilya po kasi is like a boat. At si Jesus Christ po
ang nagsisilbi nilang anchor. Anchor for stability, anchor for balance, anchor for peace. Lalong-lalo na po sa mga panahong dumadanas po sila ng unos sa isang pamilya. Kaya ang tanong mga kapatid, dun po sa tatlong narinig natin, kung isa man po tayo dun sa mga nabanggit or all of the above, are we willing to commit to be a peacemaker in our home starting today? Papayagan po ba natin at hahayaan po ba natin na ang kapayapaan ni Kristo ang magpupuno sa ating puso before we speak and before we react? Kung ang sagot nyo po ay oo, it has to start with Jesus Christ. Because peace begins with Jesus Christ. And He can teach all of us to sustain it through humility and through prayer. Kaya po, refueling of peace, fuel of peace. Nauubos yung peace. At kailangan nating araw-araw mag-refill at magdagdag. Dahil kapag nawalan po tayo ng peace, mawawalan po ng ligaya yung puso natin. Mawawalaan po ng saya at kakontentuhan yung buhay natin dito sa mundo. Sayang. Tatanda po tayo ng hindi masaya. Ang saya-saya po ng buhay. Lalong-lalo na kung kasama mo yung pamilya mo, buo kayo ng pamilya nyo at nagkakaisa kayo ng pamilya nyo. Again mga kapatid, importante po natin itong pag-aralan kasi po, paalala ang gamot sa mga taong nakakalimot. Baka po kasi nakakalimutan po natin yung maliliit na bagay na ito. Kaya ngayon mga kapatid, I would like to invite everybody to pray together in peace for their homes. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, turuan niyo po kami na i-apply ang iyong mga salita sa aming narinig, mga kapatid. Forgive us, Father, if we have offended you and we have done things that contradict the holiness of your words. Gaya po ng mga narinig namin, Panginoon, teach us to correct ourselves. Ituro mo po sa amin, Panginoon, na baguhin namin ang aming mga pag-uugali. Is either bata man po kami or matanda kami. Magandang matutunan po namin yun, Lord, para yung mga nalalabi pang mga panahon ng aming buhay maging matiwasay, maging tahimik, at maging payapa. Panginoon, sa mga sandaling ito, yung mga nasaktan po namin at yung mga nagalit sa amin, hipuin mo po yung mga puso nila nang sa gayon ay muli pong bumalik yung loob nila sa amin. Lumapit muli yung kanilang loob sa amin dahil unti-unti po nilang nakikita sa amin ang pagbabago namin bilang mga anak mo. Patuloy mo pong baguhin ang aming mga buhay, Lord. Baguhin po ng inyong mga salita. Teach us to continue to change from glory to glory so that we can be more and more like Jesus. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang mga sandaling ito. In some moments of silence, let's reflect upon the words that we have heard and ask God to give you wisdom to apply this in your daily lives. Patuloy niyo po kaming turuan, Ama, at sa ilang saglit po ng ating mga pakikipagniig ng tahimik, hayaan po nating ipakita sa atin ng malinaw ng Panginoon yung tamang gawain, yung tamang mga bagay na ginagawa natin sa ating mga buhay nang sa gayon patuloy nating itong ma-reproduce, ma-replicate sa ating pang-araw-araw na buhay. At ipamukha mo po sa amin, Panginoon, yung mga aming mga pagkakamali nang sa gayon ito po ay matuwid at nang sa gayon ito po ay maitama, Panginoon. Patuloy po tayong magbulay-bulay sa mga sandaling ito, Panginoon, sa mga kapatid. Magbulay-bulay po tayong pansumandali sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Hallelujah.